matapos mag-raid umano ang bagong management ng New Bilibid Prison, kabilang sa mga patalim at kung ano-ano ay ang libo-libong mga alak na ang sabi ng iba, saan galing yan? Bigla na lang. Ang masakit nito, hindi nakatiis, may mga taga dyan sa loob kumanta na. Hinakot daw talaga yon, kaya nga tinawag na tanim alak. Planted. Inilagay doon, tapos nag-grade, kunwari na kumpiska. Anak ng buhay yan. Bakit si General Katapang hindi nag-iingat? Binabansagan na nga na siya ay dilawan kasi siya ay Chief of Staff ni Aquino noong July 2024 hanggang 2025. Kaya kahit siya ay military na non-partisan dapat ang military, nababansagan dilawan siya dahil nga po sa identify siyang hindi lang Chief of Staff ni dating Pangulong Aquino, kung hindi classmate yan, kaklase yan. Sa kung saan mga eskwelahan, basta klase yan eh. So talagang mula sa pangkaraniwang sundalo, yan si Katapang, kaibigan na ni Aquino. Kaya nga siguro naging Chief of Staff yan. O, di ba? Ngayon, dahil pagkakaisa, babangon muli, hindi na nakatingin si Pangulong Marcos kung anong kulay yung pinanggagalingan. Pero ito identify na dilaw. Kaya lang, alam naman niya na nung Aquino administration, hindi namamatay at matindi, nawala lang yung tanimbala nung pumasok na yung Duterte administration. Hindi ba? Natapos yung Aquino administration, talamak ang tanimbala sa airport, ang biktima yung mga bagahe ng mga overseas Filipino workers at iba pa, para lang iharas, para lang pagkakwartahan, para pagkakitaan, na wala namang ginawa yung management ng airport ng mga panahong yon. Kasi hindi naman nila control. Kung may nagawa sila, dapat nahuli nila, natigil, hindi eh. Ang nagpatigil ng tanimbala sa airport, pagpasok na ng Duterte administration. Dahil ang sinabi ng Pangulong Marcos, Pangulong Duterte na, ipakakain ko ang bala sa gagawa nito. O di natakot. Napakahirap tunawin ng bala. Ipapakain niya. Ganun lang palang kasimple. Ganun lang ang direktiba, nawala eh. Di ba? Yun ang style ni Duterte noon. Ipapakain ko ang bala kung sino ang nag-ooperate dito sa airport. O di isa-isang nawala sa tako. Ngayon, nawala nga yung tanimbala, pero ang balita ko, nakakabukasan na naman sa airport. Akalaban nyo, may bagong gano'n ha? May mga nagre-reklamong OFW sa akin or mga Pilipino ang ating mga followers dito sa Mike Abby Opinions. Meron hong nabubuksan na naman na bagahe sa airport. O sino bang management sa airport? Tapos ngayon, punta tayo sa airport, Pasay, Parañaque, punta tayo sa bandang dulo, Muntinlupa. Anong nangyari doon? Tanim alak. Kunwari, ang ibig sabihin, para inyo maintindihan, pinalabas na maraming kontrabando na illegal sa loob ng Muntinlupa nung nakaraang management under sino ba nandoon? Di ba ito sinuspindi na si General Bantag? O ngayon, nag-operate sa ilang araw pa lang. Ha? Kailan ba nasuspindi siya? Wala pang isang buwan. Nasuspindi si Bantag. O nag-operate yung kampo ni General Katapang Jr. Marami raw nakumpiska ang mga patalim at kung ano, pati alak. Nagdududa ngayon ng tao. Bakit napakaraming alak? Libo, hindi naman 100 bote lang eh. Hindi naman 500 bote lang, libo-libo. Tapos may kumantang Tagalog, hinakot po yan. Bagong pasok lang po yan. Pagkatapos nung mag-raid, pinalabas na yan kontrabando. So tanimbala sa airport dati, ngayon tanim, alak. Kaya sinabi kong galawan or dilawang galaw. Tama o mali, kayo po ay malayang makapag-comment dyan. So kahit anong deny kung anong kulay yung pinanggalingan, pero yung galaw nila, body language, makikita mo kung ano ang pinanguhugutan. Paano tayo titiro nito? Muntinlupa na lang, may mga planted pa. Kung ginagawa ito sa labas na maraming biktima ng planted dyan, tinataniman ng ebidensya para mahuli, para makasuhan dahil maliliit na tao yan. Pag malalaking tao, hindi nila kayang i-planted eh. Lumalaban eh. O hanggang sa nakulungan ba naman para lang ma-justify na merong something, magtatanim kayo ng alak na napakarami, maglalagay kayo ng alak sa lugar na tapos magre-raid kayo, papalabasin nyo, kontrabando, illegal. Alam mo kung isang kahong alak lang yun, pwedeng naligaw lang o pwedeng, pero libo-libo, ang dami naman nun. Paano nakapasok yun? Sabi nga ng mga simpleng dalaw doon, nasa asawa ng mga nakakulong eh. Kahit mga babae, pinaguhubad para lang matiyak na walang dalang kontrabando. O pagkatapos yung libo-libong kahon-kahon ng alak ay nakapasok. Paano nakapasok yun? Hindi yung kayang ipasok ng isang gabi lang o isang araw lang dahil napakarami. So truck. Bakit may nakapaghakot ng truck dyan? Yan. So, kaya kahit anong pagdidinay, kahit anong sabihin, hindi sila dilawan, ito'y ganito, ang galaw dilawan. Kasi nga, hindi pa naman nabubura
sa kaisipan ng mga Pilipino, especially ang overseas Filipino workers at biktima ng tanimbala 7 years ago, 8 years ago, di ba? Kaya nga ang sunod dyan dilawang galawan, dilawang galaw, dilawang galaw. Kasi nung araw, under Aquino administration, grabe ang tanimbala sa airport. Na ang biktima rito yung mga biyahero at mga overseas Filipino workers, na ang lahat ng Pilipinong nag-abroad, lalo na OFW, ay biktima ng kaya balot na balot yung kailang mga bagahe. Kaya pagdating sa abroad, malayo pa lang yung bagahe, alam na kung saan galing. Kasi tanimbala rito nung araw, matindi. Na alam natin ginawang kalokohan yan, ginawang hanap buhay ang tanimbala, hindi naman na kontrol ng nakaraang management ng airport at saka ng gobyernong Aquino. Ngayon, bumabalik, hindi naman tanimbala, tanim alak na sa New Bilibid Prison. Yan ang sinasabi kasi nagdududa ang marami